tanan. Salamat sa Ginoo tungod kay gihatagan ang pagkagayunan nga maghiusa diha sa pamalanong sa pulong. Tungod kay matud pa niya ang tinuod na panaghiusa diha sa kamatuoran. Kay doon na rin mga panaghiusa karon nga for the sake sa unity. Unity for the sake sa unity. Di na siya tinuod na unity. Kung ang imong unity for the sake of unity, di na siya tinuod na unity. Kaya ang tinuod na unity, one, united in truth, magkausap yung tadhas na matugan. Muna nga, nining kabuntagon, malandong na usap kita sa pulong, kay dinhi sa pulong sa Ginoo, iyat ang bubuson niya sa laong kapanagi usa. Usa ka mga to, magampo sa ta. Amahan lang ito, niningtak na sa kabuntagon ng Diyos. Amo kang giday, amo kang gipasalamatan tungod kay ikaw maayo sa mong kinabuhi. Nagdulaan ka nga Diyos nga kanunay nagatiman mo sa mong kinabuhi. Salamat Ginoo sa imong paghatag kanamo karon ug lubuhay sa kinabuhi. Ug ang kalikon sa panglawas ang putong adlaw, ug labos ng Ginoo. Salamat sa imong paghatag kanamo kagayunan. Kayon natin kami mag-tuon paglandong sa pulong aron kami mabansay niini ug labos nan among kining ikinabuhi sa among pagpadayong na pag-alaga niya. Damang matag sa Ginoo, pinagis ko lang sa Santo, wala kami merong mahimo, wala ikaw. O pasalo ako sa kami Ginoo sa among mga kasaypanan niya mong nabuhat kasi mong tumangan sa pulong man, sa buhat, ug sa una-una. Dalaygon ka sa magtapusan naman sa pangalan ni Jesus. Okay, ang atong mensahe karon na makita sa Matthew 7:13 to 14. Matthew 7 13, 14. 7:13-14. Okay, ang pulong sa Ginoo nagaingon diniya sa inyong pagpangita sa dalan sa kinabuhi, sunod kamo sa sigpit nga ganghaan. Kay ang lapad nga ganghaan o sayon nga dalan paingon man sa kalaglagan. Mao kini ang isubay sa kadaghanan. Apan masigpit ang ganghaan o malisod ang dalan paingon sa kinabuhi dayon ug jutay ra ang nakakaplag niini. Okay, give panalangin sa Diyos ng pulong. Ang atong mensahe karon, ang dugukan sa atong mensahe karon, ako pa ning giluhan, a way to be found. A way to be found. Okay? A way to be found. Usa ka dalan, usa ka ganhaan nga kinahanglan makaplagan. Muna ibot pasabot ha. Usa ka agianan or usa ka dalan nga kinahanglan nga paningkamutan makaplagan. Ingon maguna sa kuagot sa English nga another way. Lagi ingon diha nga few dami og nay kuano nay King James nga Bible na mugod sa cellphone kalimutan ko. Isa King James nga English dia, ano? Kamu na may Bible sa cellphone. Okay. Giingon sa Bisaya, jutay ra ang nakakaplag niini. Sa ato pali ay klaro ang balang kasulatan nga kini ding dalana kini nga ganghaan nga sikbit jutay ra ang
nakakaplag. Sa to pa di ay kinahanglan din ning kaplagon. Dili pwede ug di nimo kaplagon. Ano na gitawag na ni, guluhan na ni of a way to be found aron ma-process atong nahon nga usa din ni kadalan, usa din ni kagangaan, usa din ni kaaganan nga kinahanglan ang word to be kinahanglan nga imong makaplagan. Giingon na sa ubos ni Ninos nasa mga client o nasa nasa cellphone. Giingon din niya, there's only one way. There's only one way to be found. No? Doon na rin usa ka dalan, kinahanglan nimong kaplagan. Dili daghang dalan. No, bitaw mo kapangutana. Ngano daghang ang religion? Klase-klase pagtulunan, doon na yung religion nga ang kaluwasan, ilang buhat. Doon na po yung religion nga ang kaluwasan, pinagis pagkalawat. Doon na po yung religion nga ang kaluwasan, pinagis ang pinitensya, bulan-bulanan ng lawas. Munang ang mga tao, kung imong madunggan, imong nga, daghan na mag-religion doon. Tungod sa kadaghang religion, daghan nga pagtulunan. Muna mga igsoon niya, tinuod daghang relihiyon, daghang pagtulunan, pero ato hinumduman mga igsoon, sa ato pa ng mensahe karon ang atong dubukan, a way to be found. Doon na kadyod dalan na kinahanglan atong pangitaon. Di laman pangitaon kung dili, usa ka dalan na kinahanglan atong makaplagan. Kaya din niya, there's only one way. There's only one way. Okay. Mga igsoon, sa to ba kay doon naman ay usa na kadalan na kinahanglan makaplagan, ang question karon. Unsaon man nato karon pagkaplag niining dalana. Kay niingon man si Jesus Christ nga few will find it. Basahan ko na sa Gideon. Gideon man eh. Tanaw na ito kung sa translation diya sa Gideon. 7:13-14. Enter by the narrow gate. For wide is the gate, and broad is the way that leads to destruction. And there are many who go in by it. Verse 14. Because narrow is the gate, and difficult is the way which leads to life, and there are few who find it. Gamay ra ang nakakaplag niini. Sa ato pa mga igsoon, sa unang giingon, usa din ni kinalan nga kinahanglan atong kaplagon. Og niingon ang Biblia, si Kristo mismo ingon nga jutay ra ang nakakaplag niini. Ang question, nganong jutay ra man ang nakakaplag niini? Ug ang pangutana, lain pangutana, unsaon mo nato pagkaplag niining dalana? Okay, usa na ito ni makita ang mga igsoon, kung saan na itong pagkaplag niini, ato sa istadihan, ato sa tunan, kung sa may kahintang sa tao, diha sa idang pagkatao. Okay, balik tas Genesis. Ang Genesis 3, naghisgot ka na no, sa account ni Adam ni Eve sa ilang pagkahulog, sa ilang pagpakasala. Niadto panahon na sa ilang gikaon ng bunga sa kahoy, ingon ang Biblia sa Roma 5:12 nga pinaagi sa sala sa usa ka tawo, di man lagi duha. Si Adam kag si Eva no. Ingon mag-usa ka tawo, si Adana kay si zaman ang kanang gitawag og head sa human race. Di ka mas pamili kung human race. Si Jay head. Sa ato pa ng term sa kalibutan, doon na siya command responsibility, no? Okay, siya head. Ingon ito sa Roma 5:12, pinaagi sa usa ka tawo
ang sala mikuyanap og nagdala kini og kamatayon. Klaro na. Pinaagi ra usa sa katao ang tanan. Okay. Why exempted ha? Gikan sa pagkahulog ni Adan hangtod sa katapusang tao. Ingon nito ang tanan nakasala. Tanan nakasala. Ang pangutana mga igsoon, unsa may gibuhat ni Adan ug ni Eva sa dihang nikaon sila bungas kahoy. Unsa lang gihimo? Alang gihimo ning tago sila. Okay, ning tago ha. Pagkahumang tago, unsa may gihimo sa Ginoo? Unsa gihimo sa Ginoo? Sila ning tago kay tanaw na hubo man sila tago sila. Da pagkahuman unsa may gihimo sa Ginoo? Sa una na tong gayon sa pag-istorya. Pag humalagaon, pagkakita lang hubo sila, nanagaw sila. Da pagkahuman ang Ginoo namiling nangita nila. Ingon ang Ginoo, Adan! Asa ka man karon? Asa ka man? Ingon po ng mga tao karon. More na Diyos nga nangita. Mangita pa din ang Diyos. Nagkasabot mo ng Diyos nga nasya ning tago niya. Bisag asa napita kay ba mo ng Diyos? Pero ano, ngita ng Diyos. Kung ikaw Diyos, sa ito ba, may manig Diyos nasayod sa tanan. Bisan sa imong unahon na, imong pagbatil sayod, pero wa day masayod ng Diyos asa sa Adan. Sayod, pero anong naingon ng Ginoo? Asa ka man. Okay, daghan na interpret ka ng matulog dyan. Nagpadayag naman ka na, kung ingon ni sa Ginoo nga, asa ka man, nagpadayag naman na nga ang kaluwasan na sa Diyos, ang Diyos mo yung mangita. Klaro? Dili, sa dihang ang tao makasasala, dili siya mo'y mangita sa Diyos. Tanawa si Adan, ang iyang gihimo, o siyang ngita sa Diyos. Ang iyang gihimo, ning tago siya kay makasala sila. Pero tanawa ang Diyos naglakaw sa garden, sa tanaman sa Eden, og ningon, Adan, asa ka man. Nagkahulugan ka na, nagpasabot ka na, nga ang gugma sa Diyos, ang iyang gugma, ang iyang padayon nga pagpangita sa tao. Dili ka na kung pasabot nga ang Diyos, wala na sa'yo nilod. Nagpadayag naman ka na nga, diha sa kaluwasan, ang Diyos mo'y nangita. Dili ang tao mo'y kita. Ang nakakutanaw ni mga istorya ni Adan ug Eva, usa ba ka kasabot? Hinoon kung atong nakasabot naman tanon, kung atong tanawon ba? Sa diha nakasala sila, imbis kay mangita sila og kana bang kapasayloan or makapabalik sa relasyon sa Ginoo, ay lang gihimo ning tago. Unsa kay mo kasi lang gitaguan? Ang ilang gitaguan ang Dios pagtud nga mauray makatubag sa ilang gikinahanglan. No, lisod ko lang dungon ba? Kung tago ka, kung sa imong gitaguan, ang Diyos nga mauray makasulban sa kahimtang sa imong Ginoo. Di ba ito nakita na? No? Nga ang tanan nakasala o nakasala ang tanan tungod ni Adan. Kaon si Adan sa bungas kahoy ug miingon ang Biblia, ang sala mikuyanap og nagdala kinig kamatayon. Ug giingon sa Biblia sa Roma 3:23 ba na? 3:10. Roma 3:10. Murag 3:23. O sige, giingon na sa Roma 3:23. Okay, tanawahan. For all have sinned and come short to the glory of God. Come short. Come short. For all have sinned and come short. Ito ba na? Come short to the glory of God. Okay. Ingon ang Biblia, Bisaya pa, nakasala ang tanan o nawad-an. Come short. Nawad-an or nakabsan. Nawad-an.
nawad-an or nakabsaan sa himaya sa Dios. Sa ato pa day, kung imong tanahon, gisgot kanang pagkabakasala sa tao, ang tao ay nakasala, no? Ang tanang tao, ako lang ingon nga why exempted ni ang tanan gikan ni Adan, paingon sa katapusan tao ang tanan nakasala. O ang giingon ang description sa usa ka makasasalang tao, nawad-an sa himaya sa Dios. Wa sa himaya sa Dios. Ang pangutana, pastor, kung nawad-an ang tao sa himaya sa Dios, mo na magsukwahe sa imong title karon. Ang imong title, a way to be found. There's only one way to be found. Ang dalan na kinahanglan makaplagan ug doon na rin usa ka dalan nga kinahanglang kaplagon sa tao. Pero ang pangutana, pastor, unsaon pagkaplag sa tao nga ang tao usa naman karon ka makasasala. Nawad-an sa himaya sa Dios. Usa nga pagkaplag. Di ba na kung pangutana, imo ko yung kaplagon. Pero karon ang pangutana, unsaon man pagkaplag sa usa ka tawo makasala, ang usa ka tawo makasala, nag-ingon man nawad-an sa himaya sa Dios, o ang tawo nahiwad-an sa himaya sa Dios, mo na iyang kahimtang. Ang tawo nawad-an sa himaya sa Dios, mo na iyang kahimtang. Tanawa ang kahimtang sa tawo nawad-an sa himaya sa Dios. Ang tawo makasasala, ang iyang tinuod na kahimtang. Mo na iyang tinuod na kahimtang. This ngatos unahan, following verses. Tanawa. Okay, basahon na to. Basahon na to. Tanawa ang taong kasasala, diingon dito, nawad-an sa himaya sa Dios. Come short for the glory of God. Nawad-an sa himaya sa Dios. Kung sumaybot pasabot sa taong makasala nga nawad-an sa himaya sa Dios, ingon ka na sa Roma 3:10. Okay, tanawa ang description or tanawa na to ang kahimtang sa taong nawad-an sa himaya sa Dios. Okay. Ingon ang Bible, as it is written, there is none righteous, no not one. O tanawa, ang tao nga makasala nawad-an sa himaya sa Dios. Ug ang tao na nawad-an sa himaya sa Dios, usa ka tawo nga dili matarong. Dili matarong. Maunay kahimtang sa taong makasasala nga nawad-an sa himaya sa Dios, dili siya tao nga matarong. Kato pa unsa man siya? Daw ka. Okay. O ang tao makasasala naingon sa sunod na bersikulo 12 11, 10 mo din sa 11, walay nakasabot. Okay, walay nakasabot. Dili siya matarong, wala siya makasabot sa kabubuton sa Dios, wala makasabot. Makasabot o ikatulo, dili matarong, wala nakasabot o unsay, kanang unsay. Kanang unsay. Walay nakasabot o walay nangita. Unsay gingon diha? Dili ang taong makasala, gingon sa Bible, balik ko na ha, nawad-an sa himaya sa Dios. Ug ang tao nawad-an sa himaya sa Dios, usa ka tawo nga dili matarong. Ang usa ka tawo makasala nga nawad-an sa himaya sa Dios, wala makasabot mahitungod sa Dios. O ikatulo, ang tao makasala nga nawad-an sa himaya sa Dios, wala. Sige yun na, wala. Sa 11, wala. Wala masayon. O masayon di ana. Wala nakasabot o masayon. Wala nangita. Klaro na? Okay. Muna description sa tao makasala. Nawad-an sa himaya sa Dios, ug ang tao nawad-an sa himaya sa Dios, dili matarong, wala makasabot mahitungod sa Dios, o labaw sa tanan. Giingon sa verse sa unahan, wala nangita.
Daw sa mo nato ni pag-reconcile ning atong title ron. Usaon ni pagtakdo nato nga ang atong title ang dalan nagiplahat nga kinahanglan makit-an sa tao. Ug doon na ray usa ka dalan o usa ka agianan nga kinahanglan pangitaon sa tao aron iyang makaplagan. Na pangutana din niya, ang tao makasala wala man nangita sa Dios. Usaon nga pagkaplag sa dalan? Wala man siya mangita sa Dios. Mabitaw ang bersikulo kung mamalandong mo mga igsoon sa ini verse 14. Ingon sa unahan, few sa tuingon, few will find it. Diha pala man sa word ba? Ano ito? Matthew 7 14. Because narrow is the gate and difficult is the way which leads to life, and there are few. Pastor, anong doon na may few nga ang giingon din sa Roma 3:6 o Roma 3:23, for all na may all, pastor. Pag all gani tanan, dapat namang ang tanan makasasala, ang tanan dili matarong, ang tanan makahantaw nga makasala, wala nangita o wala makasabot mahitungod sa Dios. Ang tanan makahantaw nga makasala, wala nangita sa Dios. Pero nga naman ito na may giingon diya sa imong bersikulo nga few. Sa to? Few 14. Few who found it. Few who found it. Dili tanan, pastor, nga nakansala. Kaya tanan makasala ang tao, may nangita. Pero nga naman, muna may nangita, pastor. Ano, maninyong gusto nga dunay, nakakaplag. Si Jabez mo na ingon, nga walay nangita. Ayon yung pulong sa Ginoo, walay tao matalong bisag usa. Walay taong nangita sa Diyos bisag usa. Pero nga naman doon na may gamay nakakaplag. Muna kasala mo ito. Yan din mo yun. Sa idahan nakasala na sila, di siya mataraw, mo ni ang imo. Di mangod, bot pasabot, nga pag-ingon sa Bisaya nga, sa Bible ba, di mangod bot pasabot, pag-ingon sa Ginoo nga, walay matarong, walay matarong, walay nakasabot, mahitungod sa Diyos, walay nangita sa Diyos. Dili ni bot pasabot niya ang tao, na ito'y gihimong matarong. Betagay kung makasala ang tao nga wala naghimong matarong. Bisan gani nga nasa Galayan, bisan gani mga taong wala magtuon ni Kristo. Grabe ka manghihatagon. Grabe ka mapinangdaon. So may punto na ako. Gani na yung punto sa buta ko. So, reason na. Bud pasabot ba ikso? Ang taong makasala ini sinners. Okay. Ang tao makasala nagkinabuhi, no? Living in his nature. Living in his nature. Mo diri tinuod. Ang tao makasala or sinners living in his nature, nagkinabuhi sa iyang pagkasila. Bisag ingon ang Biblia di siya matarong, bisag ingon ang Biblia nga wala siya nakasabot mahitungod sa Dios, bisag ingon ang Biblia, ingon ang pulong sa Dios, wala nakita sa Dios, gihapon sa gihimo. Kasi gihimo gihapon. Unsa man ang tarong nga butang nga dili iyas Ginoo. Namon gihapon. Namon koy mga tarong nga gihimo pero dili tarong katubang as Ginoo. Tarong na sa in human standard.
Pag iyong gud atog taong daotan gud kasagaran pag description gud, pag iyong gud ka taong daotan na gud na kasi gihimo nga na. Pero kanang pag iyong gud sa ako nag-explain no. Pag iyong gud there is none righteous. Kini kung righteous ba? Kini kung righteousness. Duha man koy ka klaseng righteousness may so ato nindot man na dunay duha ka klaseng righteousness. Righteousness nga iya sa tao o righteousness nga iya sa Dios. Sa to pa kining pagkamatarong. Pag ingon sa Biblia og walay usang matarong, kanang giingon sa Biblia walay usang matarong, mao kana ang matarong nga gipangita sa Dios. Mao kana matarong gipangita sa Dios sa katao. Pag ingon sa Dios nakasalahan ta pagkana wala jud taong matarong kung pasabot wala ka jud koy nakitang pagkamatarong sa tao nga gikan ho nga pagkamatarong. But pasabot kay wa man day ang tao nga pagkamatarong gikan sa Dios, ang tao nagugna siya iyang pagkamatarong. Nasa ikaw galingong pagkamatarong, pero kanang pagkamatarong nga gikan sa tao, di na gikan sa Dios. Mabitaw ang tao makasala, manggihatagon. Ang tao makasala, matinabangon. Ang tao makasala, musimba. Pero ang question, matarong ka na ito mga Ginoo, dili na kay nga naman. Dunay standard ang Diyos sa pagkamatarong sa tao. Sa ito pa, ang taong makasala, bisag giingon ang Diyos, kadili siya matarong, wala siya nakasabot, mahitungod sa Diyos, wala siya nangita sa Diyos, ang panang tao, doon naghapon siya ay pagkamatarong, pero ka na pagkamatarong, dili gikan sa Diyos, kundi gikan sa iyang nature. Kay para ni Jack, matarong niyang gihimo. Doon din ang ngitson. Balik ko na ho, pag ingon sa Ginoo nga, there is none righteous. Kana ka righteousness, pag ingon sa Ginoo, there is none righteous. Righteousness nang agikan sa Dios. Pero ang tao lagi, sa makasala sa ngita gyapon sa pamagi. Sama sa gihimo ni Adan. Kasala siya. Pagkasala ni Adan, wa man siya naingon nga, nahimo na gadto siya dautan nga, kana bang wa na gadto siya nga ingon nga, mura mag nabuang na gadto siya, di man. Sa pagkasala ni Adan, usabi niya gihimo. Nagtahi si Jacob dahon iyang gihimong sapot. Tanawa. Wa man toy gamit sa Ginoo. Sa gihimos Ginoo, nag-ihaw ba to diha? Ingon nagpatay. Patay siya mananap o ang panin sa mananap mao ay gibiste ni Adan o ni babot pasabot ang himo ni Adan mo atoy gamit sa Ginoo. Ang himuon sa Dios mo dakong gamit. Mutong giilisan sila og skin no sa mananap. That is a type, no? Type to sa redemptive work of Christ. Type yan ito sa simula. Nag-una nga talan-aon. Gingo na sa uban nga shadow. It is a shadow of Christ redemptive work. Okay, klaro na to. Nga walay nangita, walay matarong, walay nakasabot sa Dios, o walay nangita. Dahil ingon din itong title, A Way to Find. There found. There is only one way. One way to be found. Question, wala may nangita. Okay. Nga niyang makasala may igsoon. Nagapon sa gihimong ayani magunay. May explain nito ha. Based sa Bible. Muna gitawag og total depravity. Kung nagtuon mo study sa sin sa atong pagtuon karon na gitawag og total depravity. So ang total. Payung total mura na isang summary. Mabitaw gitawag kang summa total. Summary total. Summa total. Pag yung summa total, na dyan na isang kung maghihap kag summary total, kung dahil nagkwinta ka kwarta, summary total, mo na siya total sa kinatibukan. Wa na sobra, way kuwang, mao na gano'n na. Total. Pag yung total, mao na dyan kahintang sa tao. Total nga kahintang sa tao. Sa kahintang sa tao,
depraved. Isa ng depraved. Kung imo ni bisayon, labihan. Labihan nga pagkadautan. Ako nang gi-explain ninyo, pag inyong labihan kadautan, dili ka nabot pasabot nga wa nagjoy taong nga maghihatagon, wa nagjoy taong matinabangon, dili ka na mo ibot pasabot sa total depravity or labihan nga pagkadautan. Pag ingon na labihan nga pagkadautan, walay taong nagkinabuhi sumala sa kabubuton sa Dios. Muna yung total depravity. Maghihatagon ka, matinabangon ka, pero dili na si Jamoy kanang tinuod na kahimtang nimo. Kung dili ang tinuod na kahimtang sa tao, total depravity. Anong total depravity? Anong labihan sa kadautan? Dili siya kasabot mahitungod sa butang sa Dios. Tanawa. Okay. Tanawa na to mga sabot mga Diyos sa mga butang sa Dios. 1 Corinthians 1:24. 2:24. 1 Corinthians. Nag-explain pa ko sa pagkamakasala ha, kay atong tanaw ni unsang ano nakakaplag ba ni mga tawhan? 1 Corinthians 1:24 or 2:24. Dahil sa ha, ato sang sumayon kay itong usay kalimot pala kita. 1 Corinthians 2:24 ba na? 2:24. Why 2:24 no? 1:24 siguro. Or 2 Corinthians. 2 Corinthians. Ay, tas 2 Corinthians. 2 Corinthians 2:24 ba? Oo. 2 Corinthians 1:24. Okay, 1 Corinthians ni. Lipat ako. 1 Corinthians. Tanaw sa naho ang 2:24. Oh, may 2:24. 1:24. First Corinthians. Sa tanaw. Kini ito nga versikulo may ison. 2:24 by 24. Sa ito pangalan ko ng 2 Corinthians. 2 Corinthians. 2 Corinthians. 2 Corinthians. Ampun. Kanang giingon diha nga natural man. Ilan sa bato isa ha. Kaya di ko gusto dito makitaan. 1 Corinthians 2:14 dili 24. 1 Corinthians 2:14. Okay. Tanaw na to ang total depravity. Ano nagingon ha? Ang total depravity sa Bisaya pa, labihan nga pagkadautan sa tao. Nganong labihan man sa pagkadautan? Tungod kay dili siya matarong. Pagka matarong gikan sa Dios, dili wala siya makasabot mahitungod sa Dios, wala siya nangita sa Dios. Bisan pa og nang manghihatagon sila, bisan matinabangon siya, dili ka na mo'y basihan sa iyang pagkamatarong. Kaya ang basihan sa iyang pagkamatarong, ang pagkamatarong nga gikan sa Dios. Ug ang tawo makasala, walay pagkamatarong nga gikan sa Dios. Ug niingon ang ikaduhang unang Korinto 2:14. Sige, basahan. Apan ang tawo nga wala magbaton sa espiritu sa Dios, dili makadawat sa mga grasa nga gikan sa espiritu sa Dios. Dili gayud siya makasabot niini o binuang kini alang kaniya kay kini matungkad man lamang sa espirituhan ng pamaagi. Okay, tanawa. Ingon ni sa English, but the natural man does not receive the things of the Spirit of God. Okay, natural man. So, natural, makasasalang tao. Ingon, ang atuning, pag atuning Bisaya, usbo ng isang translation, but the sinner, natural man, but the sinner does not receive the things of the Spirit of God. But pasabot niya ang taong nautan, dili makasabot mahitungod sa
butang sa Dios. Munang gitawag siya total depravity. Totally depraved ang tao. Kay nganong total depraved ang tao, labihan niya dautan. Kay di siya kasabot, mahitungod sa Dios. Ato pa, ang iyang pagkinabuhi, wala nakabase sa pulong sa Ginoo. Wala nakabase sa paghimaya sa Ginoo. Mubuhat na sa maayo, manggihatagon sa matinabangon, pero dili gihapon na dili gihapon na dawaton sa Ginoo. Kay daghang tao manahingon, daghang mga tao nga dili motuo ni Hesus, daghang mga tao nga kontra ni Hesus, pero manggihatagon gihapon, matinabangon gihapon. Pero dili ka na maway basihan sa pagkamatarong kay sa nang gikaingon, ang basihan sa pagkamatarong ang pagkamatarong gikan. Tingana siya mga igsoon ng tao, mga sala. Siya ngita sa Dios. Pero ang atong title, ang dalan nga kinahanglang makaplagan o doon na rin sa kadalan nga kinahanglan nga atong makaplagan. A way to be found, there is only way to be found. Sa ingon ng Biblia, wala joy bisag usa nga nakasabot sa Dios. So therefore, kay wala may nakasabot, wala joy mangita sa Dios. Diyan kanong naingon man sa atong gipasa, ingon ni Kristo pastor nga few who found it. Sa to pala pastor, wala ko joy makita. Okay, dali ang picture ha. Labihan siya pagkadautan. Kay ganong dautan sila? Wala sila wala ikaw nakasabot sa mga butang sa Dios. Buti pasabot kini mga tawhanang dautan wa nagkinabuhi sa kabubuton sa Dios. Ato pa nagkinabuhi sila sumala sa kabubuton. Okay, ingon dia sa Bisaya sa laing translation, 2 Timothy 3:5. Diba sige kaingon tag ka ng daotang tao wa nandiyo na sa ibo. Ibo kung saan daotang tao ngayon, reliyoso sa daotang tao ngayon soon. Usahay ko datong description sa daotang tao kana lang nasa hilayan, naras mga sa tingin niya sa mga kapastusan ba nga kung kinabuhi. Tanaw na to ang 2 Timothy 3:5. Magpabilin sila reliyoso. Apan isagikoy nila ang matuod nga gahom niini ikayi kining mga tawhanan. Okay, nagpabilin silang tanawang taong dautan. Usay, kung mo na yung giingon lagi, usay, description sa mga taong dautan, kanang nas kailayan, nas mga bisyo. Pero may po kung may so, kinsa ang mga dautang tao mag-refer ni Kristo sa isang panahon. Mga tao nga religious. Okay, ingon ko sa English sa 5 verse closing po. Ngayon na rin. 2 Timothy 3:5. Nag-ingon na niya. Having a form of godliness. Grabe no? Having a form of godliness. Grabe ilang forma. Diyos no nagforma. Pero tanawa. Nganong having form of godliness mo sila? So may buot pasabot na ni. Tanawa ha? Hindi bang having the form, ingani niya ang nasabtan na ison. Having the form of godliness. Ingani yung kasala. Having the form of godliness. Buot pasabot. Dili na forma sa sinina. Having the form of godliness. Ila sigurong forma sa ilang sinina, murag Diyos nung dili. Usapon na, pero pag iyong having the form of godliness, ingani na siya. Sibahan. Pag yung having the form of godliness, naa sila canonize. Sibahan. Wa sila dingtos. Giingon na to mga kanang naas. Naado na sila makita sibahan. Having the form of godliness. Siyempre, alam porma, Diyos noon, naa sila. Murag Diyos noon, naa sila sa simbahan. Pero giingon din sa unahan, having the form of godliness, but denying the power. Ano to? 3:5. Having the form of godliness, but denying its power. And from such people, turn away. Ayaw mo pakigsalo, ayaw mo pakikuban mga tawhana. Kana bang nasa simbahan, kana bang
kana bang nasa simbahan kanunay pero di ay ilang gisalikway ang gahom sa godliness. Ang pagdiyos nun. Magtuo sila Diyos nun, pero ilang gisalikway dahil. Nga naman, kinsam din yung mga tawhana. Ang tawhana, kining hopper no, sa to? Having the power of godliness, iba mo kinsa ni? Kaya nagpabiling reliyoso, mga taong makasala. Nagpabilis lang reliyoso. Kaya anong reliyoso? Naa sila kanunay sa simbahan. Pinagi, pagtuman sa tulumanon sa reliyon. Pero ang tinuod, usa sila kataong makasala at tubangan sa Ginoo. O ang taong makasala, wala siya'y mahimo pagsulbad sa iyang sala. Dalawa, mga pabilis ng reliyoso. Sabihin mga tawana. Okay, verse 2. Usa to mabot sa verse 5. Tanawon sa nato ang verse 2. Sige, basa ang verse 2 kutob sa 5. 5. Ang mga tao maguna-una lamang sa ilang kaugalingon o sa kwarta. Ang bugiro sila mapahitas-on, bugal-bugalon, masupilong sa ilang mga ginikanan, dili mapasalamaton o dili Diyos nun. Wala sila'y kaluoy, walay puangon, tigbutang-butang, mapatuyangon, bangis, madinuntanon sa maayo, mabudhion, mapasagaron o garbuso, kaayo, palabihon nila ang kahilayan kaysa sa Diyos. Magpabilin silang relihiyoso apan isalikway nila ang matuod nga gahom niini, di kayi kining mga tawhanan. Dawa, ang taong bugal-bugalon, ang taong masupilong sa ginikanan, ang taong mawalay pagtahod, ang taong hambugiro, ang taong nahigugma lang sa salapi, ang taong nahigugma lang sa kagalingon. But pasabot daotan nga tao. Pero ang daotan nga tao, niingon ang Biblia, nagpabilin silang relihiyoso. Tama, nagkinabuhi sila sa reliyon, apan at the same time, nagkinabuhi sila sa kalibutan. Kaya hindi mga tawanan. Nga na ang total depravity mention. Nga nung ilang lang gihimo. Kaya ingon ang Biblia, ang tao makasala, wala yun, dili yun makasabot sa butang sa Diyos. Yes, tinuod na ang Biblia na yun. Ang tao makasala, dili makasabot sa butang sa Diyos. Ang pangutan ng pastor, kung ang tao makasala, dili makasabot sa mga butang sa Diyos, nga nung imo lang gitay tulad ng away to be found. Doon na rin taong makasabot, doon na rin taong makaplag sa dalan, sa kinabuhi. Nga dili makasila matarong, wala nang kasabot sa Diyos. Aming isulti Megson, ang background sa taong makasala, wala din siya matarong nagikan sa Diyos, wala din siya makasabot sa butang sa Diyos, wala siya ngita sa Diyos kay makasala sa ang pangutan na yun sa pagkaplan ang dalan sa kinabuhi. Mga igsoon, dili ang tao mo ining kaplan niya. Kanawa na ko. Taga mo na example ha. Nga nung gihigugma ni Mang Diyos. Okay, taga mo na example. Aron makita na to ning board nga kaplang, makaplagan to kaplang. Nga nung gihigugma ni Mang Diyos. Mo magluwas ko na to. Okay. We love God because He ingani mo gud ni so ingana mo gud ang isang equation may tawag na kanang pag solve or pattern or procedure. Aron makita na to ang kaplag. Ingon mo nito. Jutay ra ang nakakaplag. Jutay ra ang nakakaplag. Sato, nanay nakakaplag basta mo. Yes. Jutay ra ang nakakaplag. Few, 4, 5, 8. Okay. Ngani ni Megson. Isa po lang ng kugma. We love God because He first He first
Tanawa. Why we love God? Because He first loved us. Sa ato pa, ganun nahigugma ka sa Diyos, kay una siyang nahigugma Kanimo. nimo. Higugma ka niya daan. Usa kang higugma. Karon atong ibutang din sa itong title, A Way to be Found. There is only one way to be found. Ingon diha, jutay ra ang nakakaplag. Kinahanglan kining dala na atong makaplagan. Kay kining dala na muhatod sa kinabuhi. Question. Doon na juday nakaplag, pastor? Yes. Ang question, kinsa may makakaplag nini? Nga ningon ang Biblia, walay taong matarong, walay taong nakasabot mahitungod sa Dios, walay taong nangita sa Dios. Kay nga naman ang taong makasala, wala makasabot sa butang sa Dios. Sa to ba kay wala man siya makabutang sa Dios, dili jud siya mangita sa Dios. Ang pangutana, naman. kinsa may makakaplag niining dalana? Pero na yung tuong Isos. Na siya ang Diyos. Wala gali nakasabot, wala ning tuo. Tungod man kay si Kristo naghatag man sa tao ang kinabuhi ngayon. Okay, kana. Sa to pa, question, kinsa may makakaplan ning dalana? Balik ko na wa. Ganong gihigugma na to ang Dios. Tungod kay siya man naghatag Ha? ng tuong. Kay siya'y una, Una. gihigugma na to ang Dios kay siya'y unang nahigugma. Karon, iunsa na to pagkaplag ang dalan. I-connect ani. Gihigugma ta sa Dios kay siyang unang nahigugma na to. Karon, giunsa na to pagkaplag ang dalan. Nakaplagan na to ang dalan Diyan ang Kristo. tungod kay siya'y unang ningkaplag na to. Tanaw ang koneksyon. Gihigugma ka na ho Ginoo kay gihigugma ko nimo una. Oo. Nakakaplag ko nimo Ginoo tungod kay una ko nimong gikaplagan. Kay way tao mga kaplag sa Dios, way tao nangita sa Dios mo nang aron ka mangita sa Dios, siya'y unang nangita nimo. Iya kang pangitaon. Pag kay maon sa dahil makita ka, then usap pa ka mangita nila. Walay taong makasala ka eh. Walay taong matarong, walay taong makasala, di mangita sa Dios. Walang gitunay. Nahigugma to sa Dios kay siya unang nahigugma. Nakaplagan na to ang Diyos. Ha? Nakaplagan na to ang Diyos. Kay una na siya din kaplag na to. Sige, basa ko ng Lucas 19:10. 19:10 or 10:9:10? Mura 19:10 siguro. Sige. Lucas 10. 19:10 siguro. O was 19:10, 10:9:10. Ito ang malihon. Pero wala sa 19:10. Oh. Anak sa tao walang pagpangita o pagluwas sa nawala. Klaro ko doon. Kaya may anhi ang anak sa tao. Kinsa man si Kristo. Kaya may anhi siya sa kalibutan aron ganong pangitaon man. Nawala man diha. Nawala. But pasabot, wala siya nangita sa Diyos. Ang iyang mga kanero. Example, sa magbalantay mga igsoon. Dunay magbalantay o dunay mga kanero. Pagka wala sa mga kanero, dili ang kanero mo'y mangita siya magbalantay. Ang magbalantay mo'y mangita. Siya na makita niya, natural doon na siya yung fellowship. Mabalik lang fellowship. Muna ngayon na pong makaplagan ang magbalantay. Nakaplagan niya ang magbalantay, tungkol kay ang magbalantay, mo'y unang nangita sa iyang kanero. Sa diha nga magbalantay, nakita niya ang kanero, pagkakita sa kanero, makaplagan na po niya ang iyang magbalantay, kay ang unang ningkaplag sa kanero na wala, mauman ang magbalantay. Ingana na ang dito sa salvation. Muna yung gitawag mo. Grasya. Kaya dili ikaw may nangita sa Diyos. Sa una pa, sa New Old Testament pa, panahon pa ni Adan, asa ka man. Nagpadayon na pagpangita sa Diyos.
sa iyang mga karero na wala. Ingon ang Biblia, dunay dalan nga lapad, daghan ang supay niini. Apan sa unahan di ay, sa iyo na kini, apan sa unahan di ay, kalaglagan. Kaya ba mo, kinsa ning supay niini? Kung imong tanaw ng kontekst sa ni Kristo, ang supay ni Tito Nixon, walay. Mga Parisis o Sadusiyo. Dili na i-recognize ni Kristo. Akin ni among dalan. Tanawa. Basaw na to. Ang Roma Gistris. Tanawa ang Roma Gistris. Tanawa mga Hudyo. Labi na mga Parisiyo. Tanawa. Hindi mo sila ilang kamayong dalan. Kaya ba mo silang dalanan? Dalan sa pagkamatarong. Ilang mo. Sinunod na pagkamatarong magikan sa Dios. Muna yung iingon mo na total depravity. Kaya na ba maghimo kag imong pagkamatarong may labot ang Dios? Muna yung labihan niya dautan. Sige. Roma 16. Kay wala man sila masayo. Unaha ang dos. Sumpay ang tres. Kay saksi ako nga mainiton kaayo sila sa pag-alagad sa Dios. Okay, tanawa ha. Tanawa, kinsa itong magkasala. Labi na ang mga Parisiyong, Iskriba, mga Hudyo. Saksi si Pablo. Asa sila? Mainiton sa pag-alagad. O, tanawa, okay. Niingong ba Ginoo? Saksi. Mainiton sa pag-alagad. Langit mo. Tanawa, unahan, sige. Apan ang ilang ang ilang pag-alagad wala magsukat sa matuod nga kahibalo. Tanawa, mainiton sila sa pag-alagad, pero ilang pagkaminito sa pag-alagad, wala magsukad sa pulong sa Dios. Bot pasabot, wala magsukad sa kabubot sa Dios. Sa ito pa, naghimo sila bundon. Unahan. Tanawa. Kay wala man sila masayod sa paagi sa Dios, sa paghimong matarong sa tawo. Gigamit tinuon nila ang ilang kaugalingong paagi o wala sila musunod sa paagi sa Dios sa paghimong matarong sa tawo. Tanawa. Ang Dios, doon ay paagi. Doon ay paagi ang Diyos nga mahimok ang matarong. Mo bitaw naingon si Kristo, there is none righteous nung not one. Wala ka doon. Kaya kini mga tawhanan, ning simang. Naghimo sila kaugalingong righteousness. Kaya galing kinaugalingong righteousness ni mo, wala mo ang Ginoo, total depravity ang tawag na sa mga taong makasasala. Ato pa ni ay, doon ay righteousness nga gikan sa Dios. Kaya ba pamungkin sa righteousness nga gikan sa Dios? Verse 4. Verse 4. Ba't yun ay panadyo na tubasa? Kay si Kristo mao ang katapusan sa balaod, aron himuong matarong sa Dios ang tanan nga may pagtuo. Grabe no. Ingon si Pablo, nasahid ko na may initon sila sa pag-alagad sa Ginoo. Apay na pagka may initon sa pag-alagad, wala mahiyaong sa kamatuoran. Busa kay wala man sa kamatuoran, naghimo sila kaugalingong pagkamatarong. Dili ang pagkamatarong sa Dios. Dali ingon dito, so may connection. Si Kristo ang katapusan sa sa gingon na, Mel? Katapusan sa balaod. Si Kristo ang katapusan. Kaya mo mga ison? Na-explain nyo? Kasi mo kung kasabot ng si Kristo ang katapusan sa balaod. Si Kristo ang katapusan sa balaod. So may pasabot. Sa inyo una-una, so may pasabot na. Kaya bang sa inyo na? So may pasabot niya si Kristo ang katapusan sa balaod. Kaya di paligon man ni Kristo ang balaod. Okay, isa pa. Si Kristo ang katapusan sa balaod. Ang pagkuha ng apostolog. Okay. Ngayon sa mga soon. Mabitaw ang iyong ko, ganun na ito balik-balik. Siguro, ano ba ang taon? Hindi na siguro sila tinaan sa taon. Kanang mga pamahagi sa pagdugdog kay mabalik malagi ko sa original dyan ang pulong. Okay. Yung na sa English, Jesus Christ is the end of the law. Jesus Christ is the end of ginigong end, mga igsoon, kung imo bang tanaw sa Bisaya? Ang ilang Bisaya, wala end. Kata usan.
Pero may iso, sundihan ka mo sa Jukna. Actually, sa Jukna na translation, dili na katapusan. Kay kining end, ato hinumduman, nga dunay duha ka pulong ang end sa Griko. Dunay gitawag og iskatos o telos. Okay. Pastor, duha man kay end sa Bible. Diha sa Greek, iskatos o telos. Kining verse 4, Pastor. Kining verse 4. Nga end. Asa man ni? Iskatos o telos. Muna yung tanawon. Ang gigamit nila mga igsoon, dili iskatos. Kaya kung mayroong dali kang iskatos, mo itong word na katapusan. Katapusan sa tanang butang. Mabitaw kanang revelation, gitawag na sa theology o eschatology. Eskatos, last end of things. The study of end of things. Muna, eschatology. Pero ang gigamit sa end, sa Romans 10:4, dili eskatos ang gigamit, telos. So, na telos, Pastor? Telos means purpose. Christ is the purpose. Like terms of purpose. I like. Sa English nga, synonyms ano eh. Telos. Purpose. Purpose. Katuyo ano? Dili katapusan. Si Kristo ang katuyuan sa balaod. Na English ano, nakalimot ko. Dili ang purpose. Pero ang gigamit nila, si Kristo is the end of the law. Ang end ng mga igsoon, dili iskatos, telos. Si Kristo ang purpose sa balaod. Siya ang sa lain naman na si Kristo ang katumanan sa balaod. Pero ang telos ka dyan, purpose. Para ba nang title sa title, The Chief End Man. The chief end. Ano mo ikaw na pero masaktan ni Job. The chief end of man. Okay. Kung pasabot na the chief end of man. Ang buot pasabot ng the chief end of man, kasi pag kita ng title ng this libro, hindi na katapusan sa kinabuhi sa tao. Kaya nang giingon, ang end din ang telos. Kung listanin mo na ang end, listanin mo purpose, wala sa resulta. The chief purpose of man. Purpose to glorify God. Sa ito pa, Jesus is the end purpose of the law. Kasi si Kristo mo'y isibutan sa balaod nga kini mo ni nakatagong butang nga wakit isa mga Pariseo sa Saduceo muna nag-establish sila kabaliyong righteousness munang ingon ang Ginoo nga why David ang ilang pagka karo. Okay. Balik ko na mga igsoon. Ingon si Kristo, few who find it, ganong dunay nakaplag ini, ganong dunay jutay nakaplag ini, tungod kay kining mga jutay nga nakaplag sa dalan sa kinabuhi, mo kini ang jutay nga mga tao nga nakaplagan ni Kristo. Si Kristo mo'y unang ningkaplag sa iyang mga piniling katawhan nga nawala, then ang iyang piniling katawhan kay nakaplagan man, nakakaplag po dihan ni Kristo. Tungod kay una, si Kristo mo'y unang ningkaplag na to. Ingana ang process sa kaluwasan. Nganong nakaila ta sa Dios, nganong nangita ta sa Dios, tungod kay una ang Dios dai mo'y nangita. Nato sa dihang nakita ta sa Dios, natural nangita na punta sa iyang mga pagtuo. Nangita na punta sa iyang mga kabubuton. Muna gitawag ko kung mahitong mo isgot kuan mga muna gitawag ko regeneration sa tao kapag
context ani make sure balik ko na ha. Last na. Ato ta. White gate. Morning. Isubay. White gate. Isubay sa kadaghanan. Isubay sa kanan. Isubay sa tanan. Wa exempted niya na tanan. Pero dinhing tanana doon na gipili ang Ginoo dinhiya. Nga dili musubay ni ini nga white gate. Muna gitawag kong few. Kaya siyempre, tanan makasala man. Yes, tanan makasala, doon na gipili ang Ginoo. Few who find it. Ikaw mo nga, kining Mateo City 13 to 14 mo ni ang ijang conclusion sa wali ni Kristo sa bukid sa mga olibo. Hisgot siya sa bukid sa olibo. Kaya pa mo, kinsa na yung nag-hisgot si Kristo, Panginoon ni Kristo nga. Siyempre, imagine na, nagwali si Kristo gikan sa chapter 5. Hindi ko masadok, gikan chapter 5. Ito sa 8. Yan ang chapter, nagwali siya na. Pagka chapter 7, nasa conclusion. Okay. Munang, nasa conclusion, doon ay duha ka tao, doon ay duha ka bunga, dautan, mayong bunga, doon ay duha ka kondisyon, malas o sa bato, doon ay dalan nga, halapad o sigpit. Di ba po mga igsoon, Panginoon ni Kristo nga pangitaan ninyo, ang dalan na sigpit, isod ka ng dalan, kung naghatod ka ng kinabuhi, nagisgot si Kristo sa ijang lingon. Gusto mo, punto ni Kristo, kung gusto mo nga magkasulod sa gingirian sa langit, makabaton kung kinabuhin mo lang kitapusan, diri mo na. Ayaw mo sa parisiyo o iskriba. Tanawa ang 5. Sugod na 5. Tanawa ang 5:20. Ingon niya nga, kung gusto mo makasulod sa gingirian sa langit, palagpuin ninyo ang pagkamatarong gikan sa mga parisiyo. Kaya pagkamatarong sa parisiyo, ilarang pagkamatarong dili sa Dios. Sa ato pa, si Kristo day ang gisgutan niya nga sigpit nga dalan nga atong kaplagon. Babay talunutan na kung saan ito pagkaplag sa sigpit nga dalan pastor nga si Kristo man ang makasalang ata. Munang si Kristo mo'y unang ning kaplag na to. Suma sa Lucas 19:10, miari ang anak sa tao aron pagpangita o pagluwas sa mga karnero nga na wala. Si Kristo di ay hindi. Pag-ingon ni Kristo nga, sulod ka mo sa dalang sigpit, sigpit, kay jutay ra nakatultol nini, ang jutay ra nakatultol nini, kadto lamang, jutay ra nakakaplag nini, kadto lamang mga tao nga, in the first place, sila ang unang nakaplagan ni Kristo. Kung ikaw nakaplagan ni Kristo, mga igsoon, natural, mangita ka kanunay sa Diyos. Kaya walay tao makasasala nga mangita sa Diyos. Mozo na yung atong hinunduman. Kung ang imong tinguha karon, malipay mo sa mangita ni mo. Malipay mo sa mga bruhaton. Sa asa nakita nun. Noon, di man po Diyos, pero usana sa mga sinyalis nga nakaplagan ka sa Diyos. Kaya kung wak ka nakaplagi sa Diyos, di ka mo desire ni anang mga buta. Huwag ko kung ingon niya, just paano din na nakasala, kaya Biblia, nagsulti mo doon. Pero ang imong desire, di na doon sa sala, kundi ang imong desire, na nagdoon sa pag-inaya sa Diyos. Muna yung usa sa mga dahanan. Ato, balik na tayo ito lang po. Ato, ito puso tayo po. Away to be found. Okay. Dili na siya way. Ya, literal na dalan. Kung dili, kining way is a person.
persona din. Kaya ang dalan dahil mao si Kristo. Sa ito pa, kung mo ningon, a way to be found. Si Kristo nga mao ang dalan, kinahanglan atong makaplagan. Ang pangutana, unsaon man nato pagkaplag ni Kristo? Ang tubag, si Kristo mo'y unang ningkaplag nato kay nga naman Jesus is the only way. Jesus is the way, the truth, and the life. There is one and only, no? There is only one way to be found. And this way is Jesus Christ Himself. Ato pa, in order nga atong makaplagan si Kristo, nga mo ang dalan, ang unang mahitabo sa itong kinabuhi, si Kristo mo'y unang ningkaplag nato sa diha kaya tayo nakaplagan, then ningkaplag na usab kita diha kaniya. Muli gitawag ko grasya. Sa to pa, a way to be found, there's only one way to be found. Imo ka na nakitaan, imo ka na nakaplagan, si Kristo. Tungod sa grasya kay si Kristo mo'y unang nangita nato, then usab nangita na punta sa iyang nag-desire na punta sa iyang mga pagturon ano sa iyang kabubuton. Ano na iyong diri pastor nga lisod kini nga dalan? Natural lisod kini nga dalan kay nga naman dili kini dalan nga makaplagan sa tao. So yung naman anong lisod ni nga dalan? Dili kini lisod kini nga dalan tungod kay kini nga dalan dili gyud ni makaplagan ni bisan kinsa. Gawas ko ng Diyos mo'y unang mukaplag diha niya. Yan ang kasunod. Gawas niya ng anong lisod nga dalan tungod kay sa diha makikiusa ka ni Kristo, nahiusa ka sa iyang pag-antos o nahiusa ka sa iyang kamatayon. Unang ningon si Kristo nga, lutuson gayud kamo, bugal-bugalan gayud kamo, patyon gayud kamo tungod ug alang kanako. Ningon si Kristo, ang mangita siyang kinabuhi, mawad-an niini, apan ang mawad-an siyang kinabuhi tungod kanako ug tungod sa akong pulong makabaton sa maong kinabuhi kay si Kristo mismo ang sigpit nga dalan lisod apan sa unahan day kinabuhi. Uyong dalanan no nga maghatag magkinabuhi tungod kay si Kristo ang dalan. Si Kristo ang kamatuoran ug si Kristo ang kinabuhi. A way to be found. Jesus Christ is the way to be found. And we already found. No, nato na nakaplagan. Munang kanunay tang ningkaplag diha kaniya. Continue ang atong pagkaplag. Diyon sa man pinaagi sa atong kini atong pagtuon nganan may so. Balik ko na ho kung sa ilhanan nga nakakaplag ka diha ni Kristo, ituog ka nga gibayran na ka ni Kristo ang iyang kamatayon o iyang pagkabanhaw maotoy moto ang kuan kanang ay ang iyang gihimo nga kamatayon iyang pagkabanhaw mo to ang tibuok nga bayad sa kaluwasan. Wala na kay bayran. Ang imo lang buhaton magpasalamat lamang ka kay bayran sa Dios. Munang kanunay ka mangita siyang presensya agi o pagpasalamat. A way to be found. There's only one way to be found, and that is Jesus Christ Himself. Siya ang dalan na magsigpit na muhatong sa kinabuhi na walay kata usang kabutangan na lang nun. Salamat Ginoo sa imong paghatag ng higayonan. Higayon nga nasayran pagtukit na usab sa imong mga pulong Ginoo. Ang pulong karong kapuntagon namahan padayag nga
Dula dahil nga dalan nga masigpit, jutay na nakatultol ni ini. Mula yung jutay na nakatultol ni ini amahan. Tungod kaya na nakatultol ni ini, nakakaplag ni ini, kadto lamang mga tao nga nakaplagan mismo sa iyong buktong anak na si Jesus Cristo. Unang ipadala yung buktong anak, inis kalibutan aron pagpangita o pagluwas sa mga kanirong mga. Salamat Ginoo kay kanang tanan. Grasya. Waktu mo. Kaya kaluwasan, ikan pa kanyato. Karon hangtod sa ulay katapusan. Imo man ang trabaho. Muna ang among Ginoo, wa may angay trabaho sa mong kaluwasan kay gitapos naman sa imong buktong anak. Ang among ra Ginoo, magpadayon kami sa paglipay pinagi sa pag-alaga agit pagpasalamat sa kaluwasan ng mga ako. Dalaygon ka sa wala. Pusa naman sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat mga igsoon sa pulong sa Ginoo nga isa-isa ni Pastor Sunwin at kapunin ni Samtang. Siya ay ang ingon diha nga dalan nga inyong palda.